In this morning's gospel reading, two people approached Jesus for help. One was a synagogue official named Jairus, a person who is known in the community and who approached Jesus very publicly on behalf of his dying daughter. Adunay duha ka tawo nga miduol kang Ginoong Kristo sa atong ebanghelyo karon. Ang usa si Jairus nga usa ka inila nga tawo sa ilang lugar, no, tungod kay he was a synagogue ruler. Okay? The other person was a woman nga wa gani mahibaw-i kung unsa iyang pangalan, no? And her approach to Jesus was very private, no? Unlike kang Jairus nga ang iyang pagduol kang Ginoong Kristo dili kani na wala kini nasayri sa tanan kundi sikreto lang ang iyang pagduol kang Ginoong Kristo, and not even Jesus knows, no, nga kini nga particular nga babayi adunay tuyo kaniya. Okay? But sa ilang despite sa ilang kalainan duha, no, these two people had something in common. Okay? Their need was great and they approached Jesus in their need. Bisan man og lain-lain silang duha pero naay something nga common sa ilang duha. Silang duha parehas adunay panginahanglan. Okay? And they both need Jesus. Okay? And they also shared a great trust in the power of Jesus. O pareha silang duha adunay pagsalig kang Kristo, no? Faith in the Lord can bring together people who otherwise might have very little else in common, no? Mga igsoon, bisan pa man nagkalain-lain tang mga tao, pero what unites us or what kung ang butang nga nakapagpahiusa natong tanan bisan pa man taliwala sa atong pagka lain-lain is ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Okay? Some of us approach God publicly, no? Some of us muduol ta sa Ginoo nga nasayran sa tanan, no? Makita gyud sa tanan nga we have something in need, okay? Sa Ginoo. But some of us also approach God privately nga kanang kita lay nasayod ba, no? Nga di ta musulti sa uban that we need something from God, no? Just like the woman, nobody knew, no? Nobody knew nga naasay sakit nga for 12 years nagdugo siya. Ang naalang sa iya is kung ako lang mahawiran ang sid-sid sa iyang biste, maulian gid ako. And Jairus, no? Si Jairus pod, although very bold ang iyang pag-approach kan Jesus kay siya gid mismo tungod sa iyang pagka-inila sa ilahang lugar, no? Wa siya manoko nga moduol kang Kristo. So niadto gid siya mismo dito, ingon siya nga, Lord, ang akong anak nagkinahanglan sa imo. Di ba ingon siya nga if you will just lay your hands diha kaniya, she will be well. Kung imo lang itapyo ang imong kamot diha kaniya, maulian siya. No? And then tanaw nimo ang babae, no, nga kung ako lang mahikapan ang sid-sid sa iyang biste, maulian ko. Pero gisulti ito niya sa iyang kaugalingon. Not even direct to God. Okay? But then again, the thing that they are common is their faith, ang ilang pagtuo. Okay? The gospel reading this morning tells us that the Lord wants to engage with each one of us in our uniqueness. Matag usa nato, unique ta. But pasabot nga mga pinasahi ta, matag usa nato. Okay? But remember this, in our uniqueness, the Lord wants to interact, to engage with us. God wants a personal relationship with each of us. Mauna nga tanaw nimo, no? Sa kadaghan sa tao nga nag-alirong kang Ginoong Kristo, why bother nga muhunong pa siya og pangitaon niya kung kinsay naghawid sa iya? Okay? Aside nga atong ebanghelyo ni sulti nga ang gahom daw migula diya kang Ginoong Kristo. Okay? But why bother nga sa matod pa sa gisulti sa mga disipulo nga, Lord,
Kadaghan kay mga tao nga nagpalibot nimo unya mangutana ka nga kinsay ning hikap nimo, di ba? Murag kung tanawon nimo ba dili practical nga pangutana. Pero si Ginoong Jesucristo mismo nasayod, okay? Nasayod siya nga naagyoy tawo nga pinasahi. Okay? O ganong nahimo siyang pinasahi tungod sa pagtuo niya. Mga igsuon, we become unique from the rest of the world because of our faith in Jesus. Nahimo tang pinasahi nga mga tao sa kadaghanan sa tao niini nga kalibutan tungod sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. It is faith that separates us from the world, no? Tungod sa atong pagtuo mao ni ang naglain nato nga mahimo tang lain, no, niini nga kalibutan, may nganong nahimo tang dili kabahin niini nga kalibutan. Mingon ang pulong sa Ginoo nga niya kita sa kalibutan pero dili kita iya sa kalibutan. We are of this world but not of this world. Okay? It is the faith, no, of our Christian faith to be exact that separates us from the world. Makita ninyo, no? Kagahapon ako nabasa nga na ako na bagong survey karon sa Pilipinas nga nag-ingon nga 51% sa mga Pilipino nag-ingon kuno nga gusto sa mga Pilipino nga ang atong mga balaod sa gobyerno dapat nakabase kuno sa Biblia. No? Sige ko pamalandong ba? Ko nga okay man pero bantayunon kaayo nga naman. Tungod kay moingon lagi ta nga 51% lagi 51%. Halos katunga sa mga Pilipino karon, no? Nga panahon moingon nga dapat ang atong mga balaod sa gobyerno nakabase sa Biblia. Pero at the same time kining mga tawhana nga nagsulti ani mao po ni mga tawhana nga mga pro-divorce, pro-abortion. No, ang saan pagkabase sa pulong sa Ginoo niya at the same time pro-divorce, no? Pro-abortion, no? Again, no, kung ato lang pero kung kanang 51%, no, tinuoray nga barugan gyud na nga mo dapig nga ang atong dapat mga balaod nato sa atong gobyerno nakabase sa Biblia, no? Mahimo gitang pinasahi nga nasod, no? Okay? Tanaw ninyo, and being unique doesn't mean nga kita ang pinaka-espesyal. Dili nabot pasabot. But mga igsoon, kung makita nimo in our gospel reading, there were only two people who are unique during that time. It was Jairus and it was the bleeding woman. Okay? The Lord calls each of us by name. He relates to us as the unique individual that we are. Okay? Gitawag kita sa Ginoo. Matag usa ka nato. The Lord calls us to faith. The gospel reading kagahapon, it talks about the katong nayawaan, no, sa Gerasin, katong gisudlan sa daghan nga mga yawa, no? Okay, it's about the man possessed by legion, no, nga mibalhin dito sa daghan nga mga baboy, no, mao na nga natay igsuon sa pagtuo nga di sila pangaog baboy kay mao na ilang barugan nila kay hugaw ng baboy kay gisudlan ng yawa na hadlok po sila mayawaan siguro pod, no? And in our gospel karon, no, it talks about the faith, no? Mga igsoon importante ang atong pagtuo. Okay? And that is why we need to have faith in God. Okay? We need to have faith in Jesus. Because if we do not have faith, we cannot please God. Kung wala tayo pagtuo, dili ta makapahimuot sa Ginoo, di ba? Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Mauna nga unsa man ang atong background, unsa man ang atong estado sa kinabuhi, kitang tanan gitawag ta nga mobaton og pagtuo sa Ginoo, because if we have faith, then we are assured that we are able to experience God's goodness, God's miracles sa atong kinabuhi. Kaya kung natin pagtuo, masinati na to ang kaayo sa Ginoo,
Masinati na to mga milagro gagikan sa Ginoo kung naatay pagtuo. Okay? The woman was healed because of her faith. Tungod sa iyang pagtuo naulian ang babae nga nagdugo. Okay? And kung tanawon po nimo ang sitwasyon ni Jairus, at first si Jairus dasig pa kayo, di ba? Lord, kung sigurado gid ko nga kung itapyon nimo kamot, mahulian akong anak. So, pag-ingon ni Jesus, sige, adto ta. Sige, excited kay Jairus. But, tanawon nimo ha, ang pinakauna gid nga misyon ni Kristo, si Jairus. Wala sa plano ning babae. No? Wala sa plano sa lakaw ni Ginoong Kristo. Unexpected. Kumbaga, tanaw ni sa uban nga murag distraction ba? Babag. No? Pero kung tanaw nimo ang istorya, tungod sa delay, tungod sa nalangay si Kristo, pag human nila aning babae, miabot ang mga sulugo ni Jairus, di ba? Patay na imong anak, sir. Ingon pagid ang iyang mga sulugon. Unsa pa may hinungdan nga nung paanion man nimo ang magtutudlo. No? Og naguol si Jairus. No? Na-discourage si Jairus. But Jesus said to him, ayaw kabalaka. Padayon ta. No? In fact, di ba, pag abot na dito sa ilang balay, na natong gipang-hire katong mga kung sa ato pa ng panahon karon mananabtan ba? No, pero sa ilang panahon lang kay nanganta, nagi-hire nga manghilak, no? Sa ilaha motuing sa Kristo, anong naghilak man mo? Wa man namatay ang bata, natuog raman. No? Mga igsoon, usahay pag naaga ito pagtuo sa Ginoo, excited kita. Dasig kayo. Grabe yun. Pero naay mga distraction nga moabot. Naay mga babag moabot nga murag imbes nga paingon na ta sa Ginoo. No, dasig na kita. Pero naay mga panahon nga ma-sidetrack ta. Okay? And then pag tungod kina sidetrack ta, na-distract ta kadali, padayon na sad ta. Pag abot na sa dito, oy, wa man di ay. No? Nawad-an na sa tagpaglaom. Pero ingon sa Ginoo sa Kristo, dili padayon ta. Mga igsoon, whatever happens sa atong kinabuhi, dapat tuloy-tuloy atong pagtuo sa Ginoo. Dapat dili ta muundang og tuo sa Ginoo. Di ta muundang og laom og salig sa Ginoo. Amen. Di kita muundang bisag unsa pay ilabay sa kinabuhi nato. No? Mao nang nitabok ang Jairus. And the Lord comforted Jairus. And not just Jairus, but everyone. Gihupay niya ang tanan. Wa man namatay ang bata, natulog raman. Mga igsoon, ambot pasabot nga, no? Nga walay mawala sa ato kung magtuo ta sa Ginoo. Walay mawala sa ato kung maglaom ta sa Ginoo. Yes, there will be distractions, na mga problema, kalisdanan mo abot, nga labi na nga i-allow sa Ginoo, no? Instigated by Satan, nga aron nga ma-discourage ta. Kay ang yawa po, timan the more nga natin pagtuo sa Ginoo, the more po ang yawa, muhimog mga plano, aron nga mawad-an tanian ng pagtuo. No? The more ang yawa, mag-double time, maning kamot nga siguro maghimo na siya sa mga plano niyan, rebe, ato gining bungkago ni kay kaning pagtuo, kaning tawanan ni kung magtuo gini sa Ginoo, o magseryoso na gini sa iyang relasyon sa Ginoo, impas ako mga plano. That's the thinking of Satan, permi. No? Mao na nga dapat dili ta angay mahadlok sa yawa, dapat tuloy-tuloy kita bahalag bungkagon, magplano ka diha, sige. Pagplano diha kung sa imong plano para sa ako. But the word of God tells us that no weapon formed against us by the enemy shall prosper. No? Nga walay plano sa kaaway nga magmalampuson sa atong kinabuhi. Padayon lang ta. Og tungod kay nagpadayon sila, kay kung wato sila nagpadayon, kung ningon si Jairus nga, Lord, ay nalagdayon Lord, kay namatay naman di ay. Salamat kayo sa imong panahon na. Sorry kayo na disturbo ti ka. Dili niya makita ang milagro. Unya dili pagid basta-basta nga milagro. Resurrection pagyud. Nga talagsaon ra kayo, pipilara sa ka-account sa Biblia, sa Ebanghelyo, wherein Jesus raised the dead. No? Kinsa ra may gipangbanaw ni Kristo sa patay, no? Anak ni Jairus, katong anak datong inahan nga katong gilubong na unta niyang anak, no?
Si Lazaro, tulo. Ikaupat, si Ginoong Kristo. Okay? Upat ra ka-accounts. Pero may kag healing, sakit, daghan. Pag hingilin sa yawa, daghan. Okay? But resurrecting the dead, one of the special miracles that Jesus did in His lifetime. Kaya kung wala na nisulti, kaya kung nagpadala si Jairus sa iyang discouragement, no? Padala siya sa sulti sa iyang sulugoon. Di ba, gidiscourage pa siya mismo sa iyang mga sulugoon. Unsa pa may pulos, muanhi ang magtutudlo. Okay? And take note, when Jesus entered the house of Jairus, ningon siya, iyara ko nung dalon si Pedro, no? Si Santiago, o si Juan, no? Katong mga igsoon, si James o si John. Ngano man, kung tanaw ninyo, kinipod si Pedro, si James o si John, maorpod ni ang gidala ni Kristo dito sa bungtod. No? Katong nakita nila ang hulag, nakita nila si Moises o si Elias sa Transfiguration. Silang tulo. And si pamalandong, nganong sa dusi, nganong sila raman tulo? No? And as I was reading, as I was reading this, I looked for accounts, and then there was a commentary that says nga kini si Pedro, si James ug si John mao ning tulo nga adunay dako nga pagtuo kang Ginoong Kristo. No? Mao nagipapahawa biya ni Kristo, di ba? Ang ipasulod lang ni Kristo ang ginikanan sa bata ug ang katong tulo ka tinun-an nga ang gibitbit sulod. And then they saw the miracle. Nakita nila ang milagro. No? Mao na mga igsoon, kita pod, if we want to see God's work, kung gusto na to makakita nga ang Ginoo mamuhat, o kung gusto na to makita ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta angay magduha-duha or mahadlok, kundi atong barugan og hugtan ang atong pagtuo. Kung labi na kung nanata sa aktual nga sitwasyon, no? Nay mga butang sa atong kinabuhi nga nanata sa aktual sitwasyon. Example, yung ka naa kay pagtuo nga God will provide your needs. Pero ang realidad, naglisod ka, nagkinahanglan ka, ana karon dayon. No? God tests our faith. Ginatestingan sa Ginoo ang atong pagtuo. Let's say for example, kinahanglan na ka maglungag kay mukaon na mo pero wa kay mapalit, wa kay kwarta sa man nimo. Pero prior na sige naka-confess, Lord, you said in your word, nagsulti ka Ginoo nga imong pagasangkapan ako mga panginahanglan. Pero doon na kayong oras, kiting paniudto na. Wa pagyapon kay malungag. Kaya pa ba nimo musalig og mutuo sa Ginoo? Di nagid pader, murag kinahanglan nagid ko mangutang ani pader kay. Kuha na, kiting paniudto na. Father, dili na pwede, Father, kay nao deadline nating bayad na sa tuition para sa akong anak, mag-exam na sila sunod si Mana. Nao siya na lang, sa tanan niyang mga classmates, siya na lang ang pa nakabayad. No? May gani, kay wala na to karon ang balaod nga, no permit, no exam. No? But then again, no? Father, dili ko makagraduate, Father, kay ako na lang ang pa nakagbayad sa graduation fee. Humanatan na ako mga classmate, wapaw kabayad sa yearbook. Diba? May mga panahon nga kanabang, kung sa in English pa na, close call, no? Kanabang, dikit na kaayo. Mura bag alanganin na kay para sa ato. Pero mga igsoon, sa mata sa Ginoo, walay butang alanganin o unsa pa na. God knows and sees everything. Nasayod o nakita sa Ginoo ang tanan nga mga butang. No? But all we need to do is to trust that God will indeed make a way for us. Kinahanglan lang nga mo salig ta sa Ginoo nga ang Ginoo maghimo gyud og pamaagi sa tanan nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. And in order for God to do that, we have to believe and to trust Him. Amen. Mao ra ginang kinahanglan. That's why karon nga kabuntagon, I encourage your faith, no? Nga ato paging panghingusgan atong pagtuo. Let
us be more reliant sa atong faith, no? Nga dili nato pasagdan atong pagtuo kun dili mas laom hinuon tag samot sa Ginoo. Labi na kita nga nangalagad sa Ginoo, the more nga nagkadugay ta nangalagad sa Ginoo, the more nga nagkahugot ang atong pagtuo. Dili kay the more hinuon nga wa matandog ang atong pagtuo, nga atong pagtuo kaniadto og hangtod karon maulang gihapon, no? Way pagtubo kinahanglan nga everyday sa atong pagpadayon pagsimba o pangalagad sa Ginoo ma-develop ang atong pagtuo, no? Ma-develop atong pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong o pinaagi sa mga sakramento, no? Nga atong madawat ug labaw sa tanan padayon pinaagi sa atong pagpadayon usab nga pakigrelasyon sa Ginoo. Kay mao na importante, mawala na ang tanan, ayaw lang ang atong pagtuo sa Ginoo. Kaya nato na, no? It is us who can answer that question. Kung kaya nato na nga wag tangon sa ato ang tanan unya mabilin ra sa ato ang atong pagtuo, then God will honor you and God will see to it that you are well taken care of, nga that your needs are supplied, that everything that you need, God will give it to you in your life. Kung moabot na kas punto nga you are ready to be, that all things will be taken away from you, ang mabilin lang ang imong pagtuo. Amen? Please stand.